classic bikers. So sabi mo na eh, it's a sign. Ang bilis ah. Nakaw, mali yata yung pinasok ko. Mali. Si Joseph nandito, hinahanap niya ako, tingnan niyo. Hindi niya alam nandito ako. Uy, idol. Tingnan, malapit ka po, Sri. Meron tong feature eh. Ano? Wow. Aga magka-traffic dito ah. It's 7:52 AM. Mababa pala talaga yung tutok ng araw pag dito ka sa MacArthur eh, no? Medyo nagpa-fog pa yung lens ko pag humihinga. Let's go! Pagas na lang ako dun sa Prep Hill. Marami tayong nakakasabay na papasok sa trabaho ngayon ha. Pero masarap bumiyahe na maraming kasabay na mga pumapasok. Nasasabi ko to kasi hindi ako madalas lumalabas ng maaga, kaya medyo amazed pa. So ngayon hindi boring yung kalsada kasi loaded eh. Lahat fresh pa, hindi pa hinog yung mga tao. Lahat bagong gising, bagong ligo. Baka na-restart na naman yung araw nila, no? Panibagong simula. At ako rin, kaya lang same biyahe na naman tayo ng Maynila. Dahil napaka-special ng araw ngayon, nagsagawa ng parang year-end meeting ang YouTube para ewan ko anong gagawin. So mamaya after ng event, ikukwento ko sa inyo. Excited din ako malaman. Pero talagang nagsasagawa ang YouTube regularly ng seminar ganon. Pero sa tuwing sasali ako sa seminar nila, hindi ganon kadami. Pili lang kumbaga yung mga ini-invite nila. At saka hindi sabay-sabay, per batch siya. Palaging sa One Neo ba yung tawag dun? Basta Neo, basta yung Neo building. Ngayon sa One Esplanade na building yung pupuntahan natin ngayon, no? First time ito na doon, no? O baka dahil year end, pinagsama-sama nila yung mga creator, kaya mas malaki yung venue ngayon. Maganda ginagawa ng YouTube na nakikisalamuha sila sa mga content creators nila. Marunong silang mag-recognize or magbigay ng gantimpala sa mga content creators sa YouTube. Like for example, yung pagbibigay nila ng silver play button, gold play button, di ba? And ngayon, regular silang nagpapa-invite ng ganito. And kadalasan tinuturuan talaga kami kung paano yung best na gagawin sa channel, ano yung best content, yung mga diskarte, para mas, ano mo yun, mas dumami pa ang manood ng muntik na masagi side mirror nung kotse. So yun, nasa pa ako? Nawala ako. Basta maganda yung seminar nila. Yung mga bagay na yun na di tinuturo basta-basta kasi sila lang yung nakakaalam. So marami din silang naituro sa akin na hindi ko alam, na laki pa sa salamat ko at nabanggit nila. Mukhang hindi na pala makakapagpagas doon sa refill. Mag-exit na ako sa Mexico para tuloy-tuloy na. Cute ng jeepney oh. Ang sasakyan talaga pagka hindi dark yung tint, na ang gandang tignan, ang linis oh. Kaso wala, kita ka naman taas nung angkas nyo. Yan, ganyan ka saya kapag ka umaga, no? Pero nakaka-stress yan kapag late ka na. Gusto mong lumipad eh. Pero yun nga, masarap bumiyahe ng ganito kasi malamig pa, no? Kaya lang kalaban mo yung antok. So ngayon, hyper ako kasi kakaalis ko lang eh. Siguro sisingilin ako ng antok mamayang alas 12. Lalo na pag kumain na. Pag busog ang tao, di ba inaantok? Eh ganitong oras pa naman, hindi ako nag-aalmusal. Gusto ko lang uminom ng tubig, Yakult. Dala ko nga pala ulit yung GoPro natin na nakasaksak sa power bank. Yung tripod siya na power bank. So matetesting ulit natin siya sa babaran na shoot. So try lang natin na coverage yung buong event sa abot ng aking makakaya at kung hanggang saan yung i-allow nila. Kasi syempre kung seminar yun, hindi lahat dapat ipakita, no? Sakto mamimit natin yung iba't ibang mga content creator sa YouTube. Yung iba sa kanila first time makikita, yung iba naman second or third time na. Pero hindi nagkakatapat-tapat din kasi kahit magkakakilala kami. Sa next na meeting ng YouTube, ibang batch sila. Kaya yun, palaging neutral tayo. Wala tayong
yung pagpasok mo sa isang room hindi ka kilala, gano'n siya. Pagkatapos yung mga vloggers na ini-invite ng YouTube is hindi naman lahat motovloggers, and ilang beses nang nagsagawa ng meeting ang YouTube na ako lang yung motovlogger. Maraming content creator sa YouTube, iba talaga yung kino-content nila. May tutorial, food vlogs, travel vlogs, family, basta ang dami. Iba siya sa ibang platform eh. Yung ibang platform kasi halos puro prank naman nakikita natin, ano? Although kumbaga yung circle ng mundo mo doon umiikot eh, kasi kapag nilike mo na yung isa na content creator sa ibang platform, damay-damay na, kumbaga lalabas na lahat ng related sa kanya. Kaya wala pa tayong ibang nadidiscover kasi nagka-focus tayo sa motovlogging eh. Tingnan sila, oh, papasok pa lang sila sa work ko, di ba? May bit-bit pa si sir na parang lunchbox yata yun. So lahat sila is diretso lang tingin, no? Hindi sila yung tipong bumabiyahing namamasyal kagaya ko. Yung talagang focus lang sila papunta sa trabaho. Ay, magpapagas nga pala ako, no? Dito na lang, may premium dito eh. Uy, Raptor oh, gandang bungad. Kakulay pa nun dati ko eh, no? Ang daming scrap niyan. Okay, back ulit sa expressway. Teleport na naman tayo, no? Alam nyo, sa pagbili ng segunda manong, halimbawa motor, big bike na lang, pag dito ka sa Pampanga bumili, automatic matataas yung mga mileage na yung talagang ginagamit yung motor, ha. Bakit? Kasi malalayo yung biyahe. Like ako, mataas kagad yung odometer ko kasi yung travel distance talagang ang layo. Lagi ako sa Maynila, or dahil nasa Central Luzon tayo, laging it's either Manila, Cavite or Pangasinan, kasi malalayo yan, di ba? Pero ang kinaganda naman nun, kahit mataas na yung mileage, hindi siya masyadong, alam mo yung bugbog. Kasi kung halimbawa 20 kilometers odo sa Manila, 20 kilometers odo yung tiga Pampanga, so kung ikukumpara mo sila, mas bugbog yung sa Manila kasi traffic dun, di ba? Mas matagal yung time ng motor na umaandar ng naka-idle. Parang mas sunog yung langis nun kasi walang dumadaloy na hangin habang traffic eh. Tapos dahil nga pahinto-hinto, clutch ng clutch yung motor hindi yung may-ari, yung motor. So talagang mas sunog yung clutch niya. Unlike dito, pag sinaksak mo na ng 6 gear, steady na lang siya. Kahit gawin nating 6,000 RPM or 7,000 RPM maintaining, okay lang kasi may dumadaloy na hangin sa makina. So yung temperature niya hindi umaangat. Unlike pag bugbiyahe tayo sa, alam ba, sa EDSA, di ba? Laging mataas yung temperature natin dyan dahil mabagal lang yung daloy ng trapiko. Hindi nahanginan, mainit pa doon. Ito nyo, nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? Uy, yung mga classic bikers, oh. Sabi ko na eh, it's a sign. Ang bilis ah. Wow. Bilog yung side mirror. Indian motorcycles. Skyway traffic. Tignan nyo, nagsisiksikan sila dito sa kanan. Hindi nila alam, meron ding ETC lane dito sa kaliwa. Tignan nyo, mas mabilis yung daloy dito. Nga lang, tatlo lang yung ETC lane. Dito pwede pa sumingit kasi tatlo pa yung ETC lane dun eh. Nako, may nasiraan pa. Yon, my turn. Not sure kung may load. Ay, 325 na lang yung load ko. Nakakaya. Duda ako dito sa Esplanade na to, na dapat yata lumabas ako ng Mindanao Ave. Ay, ano ba yun? Yung port. So ang sinerge ko is Esplanade. 16 kilometers away pa pala dito, no? Tapos dito sa Skyway, tuloy-tuloy pa siya, no? Ano to? Buendia tayo. So yun, tingnan nyo, nasa may bandang MOA yung Esplanade. Sige, try natin dito. Medyo ayoko lang kasing dumaan sa Tondo eh. Sa may pier, matraffic dun eh. Ay, may reindeer ako nakita. Oh, Merry Christmas sa inyo, sir. Nakaka-good vibes naman yung nilagay mo sa sasakyan mo. Ayun oh. May pulang nilong pa eh, no? Good vibes. May pababa dito sa Quirino Ave. Pag bumaba ako dito, dire-diretso hanggang dito sa may gilid ng ayun, Roosevelt ba to? O bisa may Baywalk, Rojas Boulevard. Pwede ring diretso ko na Buendia, no? So siguro Buendia na lang. Nagtanong pa ako rin yung sasagot sa tanong ko, no? Buti dito mabilis yung exit, oh. Yun.
go agad. Ngayon dediretso pa tayo, no? Pero ay hindi, malayo pa. 14 kilometers 14 kilometers sa Maynila. Ang layo nun. I mean, ang tagal nun nung biyahe na yun. Wala bang ibang shortcut? At malala dito. Iba yung traffic dito. Tignan nyo, solid dito. Ayan, sabay lang tayo sa mga nakamotor. Ano yung ba't nalulubok sila dito? Ang lalim yata nito. Wala, diretso talaga eh, oh. Pero pwedeng kumanan kahit saan kanto dito. Ang tutumbukin mo is Roas Boulevard. Pasok na kaya ako doon sa kanto na yun, ano? Mukhang mas mabilis eh. Kung saan ako dati dumaan, huwag na dito kasi sobrang haba, oh. Dito sa map, kulay blue, pero nakahinto naman yung sasakyan. O baka dito lang sa kanan, no? Yung kaliwa, continuous lang eh. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo, guys. Ito, di ba, yung pa-clutch-clutch tayo, tapos hindi nahanginan yung motor, so sunog yung langis agad dito. Magtataka ka, kahit branded pa yung langis mo, kahit na ang konti pa lang ng tinakbo sa milyahe, maitim na. Yun ay dahil mas tumagal yung motor na naka-idle eh. Lalo na yung mahilig mag-rev. Siyempre, sunog agad yung langis mo dun, no? So para tumagal yung pag-change oil mo, no? Or mas maalagaan yung makina mo, ayan, bawasan mo yung pagre-rev. So nakaka-apekto sa langis yun, no? Dito lang talaga mabigat eh, no? Mali ako eh. Dapat pala dun ako sa most left lane, no? Hindi na ako makalabas kasi ang dami ng sasakyan dito. Mali. Dapat pala diniretso ko na lang dun, no? Pwede pa kayang umabol. Gusto ko isingit eh. Kasi hindi na ako makapasok. Hirap pa naman i-maniobra ng Z1. Ayun o, wala nang slot. Sige, tanggapin na natin. Dito na ako malilate. Alas 9 pa lang. Pagkakataon ko na, pasok tayo sa kalay. Merong enforcer. Ay no, right turn on, right signal pala dito. Ba't kaya pinapaikot pa ako ng mapa dun, no? Siguro dahil hindi naman traffic. Kasi pag diniretso mo to, yun na yung ano, may target eh. Mas malapit. Pinapawisan ako doon. Pero masaya mag-ride dito. Matraffic lang. Dito, no, parang na-imagine ko yung Thailand eh. Ganito yung Thailand eh. Pero konti lang yung private vehicles. Kasi mas okay yung transportasyon doon, no. Tsaka marami tok-tok ganon. Buti eh, matibay-tibay yung Kawasaki ko, no. Hindi sila nag-o-overheat. High speed man, low speed, hindi maselan. Tapos sa pyesa, ang daling makahanap. Nakapag-shortcut ako ah. O, towards MOA na to ah. Main road to ah. Okay, galing. Napabilis yung biyahe ko ng konti, no. Dito tayo sa lilim. May bus. Nakaw, mali yata yung pinasok ko. Mali. Bawal dumiretso dito. Naku, yari naman. Doon dapat ako sa kaliwa eh. Wala, magkakanan ako nyan. Mag-u-turn pa ako. Mali. Pero ito yung magandang ano, design ng baryo. Pinata niya yung sticker niya eh, no? Ganda niya na. Bagay dyan, red na mags. Pero ito nga, bad trip. Paano to? Hindi naman pwedeng tumalon doon. Sasayad yung Z1. Yari talaga. Maling-mali. Maling-mali ako. Lalo ako nagtagal. Ganun talaga. Dayo. Kalahin mo yun. Hindi ko nakita yung signage, no. Hindi naman ako pwedeng bumalik. Violation yun. Wala, ikot ako ngayon. Hanap ako ng butas dito. Ayun, no. May butas dun, no. Ay, may ay, yun. Hindi ako nagkasya dun. Ayun, no. Ngayon, no U-turn kasi. Ang gagawin ko, punta muna ako dito. Dito ako mag-U-turn. Mahirap na. Baka mahuli tayo eh. Ang layo ng pagtutubusan mo, no. Pero yung iba nag-U-turn na dun, no. Oo, yun, no. Nag-U-turn sila. Pero may signage no U-turn. Ayan yung tok-tok dito sa Manila, oh. Mas maganda, no, maluwang. Mga electric sila eh, no. Ganda. So ngayon, kakanan ako. Hindi naman pala sobrang sama nung nangyari. Saktuhan lang. Careful lang sa mga bus. Kita nyo, bugbugan dito, no. Pero sanay tayo dyan, yung bugbugan na biyahe. Yung bumper to bumper. Ito, rush lahat ng tao kasi, di ba, sumasakay sa bus eh. Yung iba papasok pa lang sa trabaho eh, no. Yan, no. Grabe, ang laki dyan, boss. Okay, kanan tayo. Na-delay lang ng konti. Dito madalas nagkakaroon ng event eh. May mga nirerentahan kasi dito na parang close, parang covered court, ganon. Hindi makahataw eh. Daming ano eh, elements of surprise. Malapit na tayo. Hindi pa naman ako late eh. Diba? Naalala nyo? Yun, diba? Doon ginanap yung mga events. World Trade Center, yan. Yung sinasabi ko. Covered court. Ang laki nyan. So tayo, didiretso. At itong tinataka ko ngayon, towards dagat na to ha. Dito mahirap lang ang parking, no. Kapag may nagko-concert dito, oh no. Ang laki nyan ha.
Ito, magandang kulay ng Raider. Linis. Oh, ang ganda dito, oh. Yun, oh. Woohoo! 900 meters. It's 9:16 AM. Wow, ang luwang dito. Ang ganda ng mga buildings, oh. Parang tinambakan na lang to, eh, no? Ayun, oh. Ayun, may tinatambakan pa doon. Grabe, ang lawak ng i-extend ng lupa, eh, no? Tapos, eto na. O, pwede doon. Ikakanan kasi ako, eh. Eto na yun, eh. Itong building na yun. Tsaka hinahanap ko pa, eh. Ayun, 1 Esplanade. Ayun yung entrance. Ayun, may parking sa labas. Esplanade pala. Ayun, may parking. Good morning. Saan po pwede mag-park? Anong room number niyo po? Room number? May event kasi ngayon sa YouTube. YouTuber. Diretso kasi tapos kanan. Diretso kanan, okay po. Ayun, no. Inform naman pala sila. Diretso kanan. Mukhang dito nga yun, no. So, ilapit natin yung parking para diretso sa Sibat. Sa YouTube po. YouTube? Opo. Pwede ba yan dyan? Opo, salamat po. Tapos saan po yung entrance? Ito, pwede na po tayo dyan. Okay po. Yan, lupet. Nice. Alright. Okay, so kunan natin ng malupitang behind the scene. So, hindi pa ako late, buti na lang. Woohoo! So diyan ka muna, Z1. Bitbit natin yung helmet natin, no? So dito pala makikita mo na yung mga tinatambakan nilang lupain doon, no? Sobrang yaman mo paggawa ka ng sarili mong lupain. Ayan, pasok tayo. Ah, ito. Meron akong nakasabay. Umatin na dati. Hello po. Basta libre pa kakain, no? Oo nga, eh. Pwede na ba pumasok? Okay, pasok tayo. Yo. Ano pong kailangan? May I have your name? Read Motovlog po. Lagay natin dito yun. Helmet. Yun, pwede na mag-breakfast. Pagdating dito, kain agad. Grabe yung YouTube talaga magpa-event, eh, no? Diba? Pagdating breakfast kagad, eh. Ma'am, wala po tayong kutsara, ma'am, no? Wala po. Okay. Mga ano lang yan, no? Pika-pika. Okay na po yan. Created in YouTube. Show of hands. Oh, mga first time. Nice. Thank you so much. And it's a pleasure. So dumami na yung mga tao dito. Wala akong nakitang mga motovlogger. Wala akong kakilalang vlogger dito. So pili lang yung mga pumunta at depende sa mga YouTube managers nila, no? So yung mga nandito is katulad kong manager ni ma'am. So yun yung program natin. 10 AM to 2:30 PM siya. Medyo mahaba-haba to. You know how the power of YouTube for artists, and she also will be performing a quick song for us, so don't miss that. Okay, good morning, everybody. Yeah, hi, I'm Renee Dominic. Meron tayong special and I'm guest, so happy to be here. Thank Renee you so much Dominic, for having me. I've been on 1.58 YouTube since subs. they started doing. Si Joseph nandito. Hinahanap niya ako, tingnan niyo. Hindi niya alam nandito ako. Lapitan natin. Ganda ng boots niya. Naka-classic motor kasi siya. Cream yung kulay ng bag niya, no? Tapos naka-polo siya. Then maong. Ayan, bagay na bagay sa motor. And number 2 is new formats for Uy, storytelling. idol. And thirdly, Familiar ba sa inyo? Kasi Air1 Usap 3.4 million subs. Kalahati ko lang. yes. I mean, kalahati lang niya ako. Tama ba? Oo. Pero malupit ka pa rin. Sa yung asawa niya? Talaga? When I say something that doesn't apply to you, please put your hands down. Keep your hands up, please. So yun, after this, lunch na. Patapos na ang event at meron tayong mga bisita from dito, Sarcaro. Yeah. Wala ka nito? Meron ako yung maliit lang. Kuha ka nun. Tignan mo yung laman. Ang dami yung laman, oh. Ha? Sa entrance. Hindi kayo binigyan? Ayan lang. Ay, naubusan kayo? Kasi meron siyang mini fan. Dito SIM. Ito po. 3-4 speed. Ay, nako. Sana all. May pouch. SIM card. Ano laman? Ano laman? Oh, May malupit. payong. Payong. Ang dami. Ano yun? Hygiene kit. Ay, hindi. Pang nail cutter?
Ba't may aceton? Ba't may aceton? Tignan natin dito. Sorry naman. Ano naman yan? May kulay ah, may kulay. Ano to? Kulay. Pero ba't may plato? Ito gagamitin mo dun sa... Design nyo dito keychain. Okay. Ito yung pangkulay, ito yung keychain. Okay, gets. Ito yung lunch ngayon. Oh, ganda, sarap. Yun, oh. Alright, kami ay sisibat na. Kahit hindi pa tapos yung event kasi ano, hanggang 2:30 lang to. So 1:30 na. Feeling ko mag-group pick lang sila dito, no. So tapos na ang ating meeting at thank you po sa YouTube at in-invite kami dito. One of the biggest event ng YouTube kasama si Joseph. Activate! Keep on activating! Niyon! Naka-classic bike din si Joseph. So sabi ko sa kanya, magiging pareho kami ng motor. Nasaan ba yung motor mo? Nandun sa likod ng bike ko? May question ako. Yung ginagawa nilang lupa dyan, ano yan? Extension ng ano? MOA? Parang ganon? Parang kasi nandito na tayo sa MOA eh. So yan, papatagin na lang, no? Tapos may itatayong buildings dyan. Baka pati mga condo Ganun. Grabe, di kalakas ng ulan dito pagka bumabagyo, no? Kasi walang harang yung hangin, eh, no? Okay din yung venue, maganda. Sana may mga susunod pa na invite tayo, no? Ano masasabi mo sa pagkain? Masarap. Bukod sa may breakfast, may lunch pa. Oh, yan, oh. Classic, oh. Hintayin mo yun sa akin. Malapit nang i-release. Huwag mo lang sana ibebenta yan. Pareho na tayo niyan, no? Ganda ng classic bike, oh. Bagay sa forma ni Joseph. Dito malapit ka po street. Meron tong feature eh. Ano? Wow, napakaangat. Uy, di ba nagsasalita yan? The Bluetooth device. Ganda ng classic, no? Nice. Hindi ko ma-preheat yung motor dito, binatutulog pala. Buti pa si Joseph, naka-preheat na yung motor niya para hindi sila magising. Ongos. Right, kasabay na natin si Joseph. Activate. Bye bye, Sep. Thank you, Joseph. At ang rutang dadaanan natin is towards Pier. Mukhang mali yata yung ruta ko. Papunta ng ano yata to. Mali ako, ah. Dapat yata babalik ako, eh. Mali. So yun, ikot na lang ako dito. Yun. Dito na lang para di tayo maligaw. Ganda dito, ah. Alam nyo bang nung una akong nagkaroon ng kotse, syempre tuwa-tuwa ako. Gusto kong ipasyal yung asawa ko nun, eh. So unang-unang pinuntahan naming mall na nang nakakotse is MOA talaga. Kasi ang MOA ang tinaguri ang biggest mall of the Philippines, no? Hindi ako sure kung tama yun, pero malaki talaga siya, eh. Wait lang, mukhang kailangan kong mag cellphone, ha? At mahirap pabalik-balik, ano? Okay, tunton natin yung Saragossa Street. So maglalap tayo dito ayon sa Google Map. Ang ganda, may tulay. Ayun, may event. Ano yan? May dumog, oh. Sino yun? Oh, may hideout yung mga nagdi-deliver dito. Itong Z1000 talaga good siya sa Manila, eh, ano? Ito yung nakakatakot, eh, yung may nakatambay dyan, tas mahuhugutan ka ng cellphone, eh, ano? Katakot din, eh. Tapos biglang tatakbo. Wow, Star City pala to, eh. Ito naman yung Aliw Theater. Hala, ay pumasok doon yung motor. Pasok din tayo. Sakto. Gumaya lang ako, guys. Hindi ko sure yung ginawa kong yun, no, kung tama ba. So ito, dire-diretso na pa Tondo, no. Cancel ko na to. Medyo nakakatakot lang mahablutan dito, no. Kailangan nakabulsa yung cellphone natin since di naman tayo mag-Google Map, no. Dito maraming trucks naman towards Pier, so hindi ka pwede magkamali dito, no. Ang lupit ng box carrier niya, oh. Heavy duty. Kung kasya sila, kasya rin tayo, no? Kaya hindi ako bumili ng mamahaling tambucho.
Baka sumayad. Masakit kong akra yan. Nako, hindi sila kasya dyan. Ako rin, hindi ako kasya dyan. Hindi na ako kakasya dyan, wala na. Tapos mahuhukay ka pa dito, oh. May mga nanguhuli dun, oh. Sa ilalim ng puno, oh. Pag nag-beating the red light ka dito, alam mo na wala ka rin naman kasi ligtas kasi traffic dito. So kahit na lagpasan mo sila, mararadyoan ka banda dun. Ay, kina Remor, oh. Shoutout kay bro Remor. Sorry, medyo kailangan ko nang umuwi kasi may flight na ako bukas. So kailangan ko mag-ayos na ng gamit. Tapos may inaayos pa akong video para habang nandun ako sa Bacolod or Negros, meron akong i-upload na video. So buti naman at meron na akong naka-reserve na 3. But anyway, sa December 3 uwi naman na ako. Siguro kapag napanood nyo tong video na to guys, nasa Luzon na ako. Saan galing yun? Buti hindi sila maselan pagdating sa yellow box, no? Kahit lumagpas ka, hindi ka sisitahin, no? Baka wala lang nang uhuli ngayon. Maselan dito, lalo na sa pag-change ng lane. Lalo dun, no, sa kanto na yan, pagka magle-left ka from there, kailangan nasa lane ka. Hindi pwedeng nasa gitna ka tapos liliko ka, huli ka. Si Gilas na huli dyan, eh. Ang luwang ngayon, no? Anong oras ba? 2:27 PM, siesta time pala, kaya pala walang masyadong sasakyan, eh. Delikado lang to, yung nasa gitna ka, tas stoplight. Dapat tinitignan mo yung likod mo niya, no? Baka may truck sa likod mo na wala ng preno. Pwede. Mabubugbog lang yung saging na yan. Pagdating sa Pampanga, maitim na yan. Ayun sila, oh, maabante dun, oh. Gusto ko lang dumadaan dito kasi diretso na, eh. Yung expressway, di ba? Baka makalimutan ko, magpapagas muna ako, no? Maabante na sila, yun. Pangit lang yung kalsada dito, eh, no? Ganyan yung mga tricycle dito. Hindi tayo pagas tayo dito sa Shell. Baka mawalan na naman ako ng gasolina, eh. Ano to? Yan lang problema, eh, no? Ang dami nagpapagas dito, eh, no? Sige, next time na lang. Meron pa akong 4 bars. So abot na to sa may Paso de Blas. Pangit na kalsada. Okay, expressway. Dun sa dinascuss kanina ng mga managers sa YouTube is about sa bagong product ng YouTube sa next year. Magkakaroon daw ng special feature mala Netflix ang YouTube para sa mga mahilig manood ng YouTube app sa kanilang TV. So diba sa Netflix merong mga seasons yan, so parang magiging ganon. So pagka tayo ay gumagawa ng halimbawa travel vlogs na may part 1, part 2, ganon, so doon mo siya i-upload or doon mo siya ipapasok para yung mga nanonood is nandun siya sa ano ba yon, yung sunod-sunod siya. I mean kapag kasi meron kasi susundan na vlog, hahanapin mo pa after mong mapanood yung first episode, eh, di ba? Unlike dun sa bagong gagawin nila, nakasunod-sunod na siya. Kumbaga mayroon siyang playlist. Then magkakaroon na raw ng affiliate
program, ganon. Para sa mga gustong magbenta online gamit ng YouTube app, pwede na. So halos katulad na siya ng TikTok eh, no? Meron din program sila na makakapag-interact ka sa mga fans mo sa isang within ano rin din, yung sa YouTube studio rin. Doon kayo mag-uusap live. Doon mo rin makikita kung sino yung mga active subscribers mo sa YouTube, ganon. So madami siyang bagong ibubukas na siguro program. Tapos isa pa sa nagustuhan ko, instead na 1 minute yung YouTube Shorts, ginawa nilang 3 minutes. Kaya yung mga na-upload natin sa TikTok, ma-apply mo siya sa YouTube, ganon. So kailangan din kasi sumabay ng YouTube sa trend ngayon at saka sa mga competitors niya na platform. Number 1 naman kasi talagang competitor ng YouTube, di ba? Facebook. Tapos ito na nga yung TikTok, di ba? Pagdating sa mga videos, grabe, di ba? And meron na nga Reels sa Facebook, di ba? Parang TikTok din. So maganda yon kasi para mas madaling ma-discover yung channel mo. Sa dami ng content creator dito na lang sa Pilipinas, ang dami-dami. So kung meron kang gustong panoorin at subaybayan, ang dami mong pagpipilian. So pagka-search mo, halimbawa read, hindi naman ako lang yung lalabas, marami pang read dyan, di ba? Kaya motovlog, ang daming lalabas na motovlogs, ang daming motovlogger sa Pilipinas. Sa Facebook na lang, sandamakmak. Sa TikTok, kahit nga pa Reels, Reels, di pala Reels. Sa TikTok, kahit nga pa short film lang or short na montage lang sa motor mo, content creator ka na, di ba? Pero sa YouTube kasi, karamihan sa mga, halimbawa sa nanonood sa akin, pinapanood nila sa TV. Kaya naman tayo, from 1080p to 4K resolution na, para pag pinlay mo sa malaking screen is high quality. Kaya nga bumili rin ako ng drone. Ilang episode na, hindi ko pa nagagamit. Ano ba yan? Yung DRT, tayo nakapunta. Ano ba yan? Dahil bukas flight ko na. Next week pa ako uwi. Sorry sa mga naghintay. Wala eh. Sunod-sunod na. Kaya ayun, abangan nyo na lang yung mga kakaibang kaganapan sa YouTube sa mga nanonood sa akin dyan. At continuous naman yung improvement ng YouTube. Ang dami niyang plano sa mga audience and sa aming content creators. Kaya maganda rin na umaattend tayo sa ganyan. At least alam nilang active pa rin tayo. At alam mong bilong na bilong ka talaga sa YouTube dahil ini-invite ka sa ganyan. Baga, di ba? Recognize ka eh. Kahit hindi man ganun kalaki yung channel natin, merong tao na alam nilang nag-i-exist ka dyan sa platform na yan. Tubar pa ako. Andito na ako sa may bandang Petron Lecture, Mexico, Pampanga. Buto. Nakalimutan ko kasi magpakarga doon sa Petron Marilao. Napasarap na yung biyahe. So makakapagpagaspanyan ako sa labas ng expressway. Nice. Touchdown, Mexico, Pampanga. Naku, tignan nyo. Alas 3 pa lang ng hapon, no? Nag-build up na yung traffic ngayon dito. Yun. Ako kaya, alam mo yun, lagi nating nako-content yung pagdaan sa expressway or yung toll gate, I mean. Suspense kasi. Okay, so bago tayo umuwi, daan tayo sa baryo-baryo. So, ang ginagawa ko, pag alam kong matraffic na, halimbawa, mahaba na yung pila, papasok ako dito. Ito yung tinatawag na Panipuan, Mexico, Pampanga. Ang labas natin dito, Baliti, sa may bandang shop ko. Baryo ito, kaya maraming humps. Gantong oras, maraming natutulog sa bahay nila eh, no? Lalo na mga bata eh, no? Mamayang alas 5 na lalabas yung mga yan. Nakakamiss maging bata tuloy. Yung ganito yung lugar. Ay, mas the best maging bata kung maliit pa lang kayo, may mga cellphone na kayo, no? Kasi nakokontak mo yung mga kalaro mo, no? Yung apps dito hindi nakikita eh, no? Ito, pag gabi, sobrang dilim, medyo nakakatakot, lalo sa mga nagbibisikleta. Tapos ang sikip ng kalsado, may mga truck pang dumadaan, no? O paano kapag nakabike ka tapos wala kang ilaw? Naku po, iwas lang sa traffic kaya dumadaan tayo dito. Ito pa yung kanto na medyo alanganin, no? Yung parang hindi siya ginawa para ganyan. Ayan, no? May daan doon, tapos dito, alanganin siya, no? Tapos may pader. Tapos yun, barangay na. Ayan, may nagbabike pa rin, no? Kaya ingat kayo dyan, baka masagi kayo dyan. Ako po, dito mas marami ng bahay. Hindi ko sure kung Kalulot ang tawag dito sa lugar na to, no? Or Baliti, ganyan. Alam po yung Kalulot sa may likod ng Maimpis yun eh, Barangay Maimpis. Sa mga hindi nakakaalam, Maimpis
In Tagalog, manipis. Pero yung mga nauna nang nakatira sa Maybis, tawag daw nila dun is landing. Ewan ko kung tama, ano, or di ko sure bakit tinawag na landing. Dito yung mga ito yung oras na, alam mo yun, nung bata ako na gusto kong lumabas para maglaro at kaya magbike ng ganyan, no. Nakikita ko yung sarili ko sa kanila. Nanghihiram lang ako ng bike nun, kahit anong klaseng bike pa yan. Wala, gusto ko lang mamasyal. Parang ngayon, yung ginagawa natin ngayon, ito talaga yung pangarap ko. Ito yung ginagawa ko simula nung bata pa ako, no. Pangarap ko talagang mamasyal. Yung lumaki kasi ako sa loob ng bahay. Natalsik pa yun na. Pero kahit lumaki ako sa loob ng bahay, after school sa bahay lang ako, marami naman akong laruan ba, na-renovate yung tuloy na to. So kaya hindi ako naiinip. Kaya lang syempre dahil hindi mo madalas ginagawa na lumabas, kapag lumabas ka, amaze na amaze ka. Kaya yun, pundar ako ng bike and then motor na. At nung nagka-motor na ako, ang dami ko nang napuntahan. Solid talaga. Eh syempre, pagdating sa motor sa Pilipinas, ang big bike ang pinaka-ultimate. Kahit anong CC pa yan, basta nakakadaan ng expressway. Kaya yun. Alright, so palabas na tayo ng MacArthur Highway. Ito na yung Coca-Cola, nasa kaliwa ko. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga empleyado dyan sa loob, no? Kung nagre-refill ba o nagsasalansan or warehouse lang, ano? Alright, so ito yung stoplight ng Balite. Alright, ayos. Alright, safe tayong nakauwi. Uy, kargado yun, no? Taas ng tambucho, magpapalam na sana ako, nakita ko siya. Ang nipis ng gulong, no? Thai concept yan, no? Nice. Karga. Oh, karga. Baby karga. Walang takip yung panggilid, oh. Nice. After this vlog nga pala is Negros Loop na. So excited akong ipalabas sa YouTube kung ano yung kaganapan sa Negros Loop. So abangan nyo na lang po sa next upload. Maraming salamat at ako'y magpapahinga na. May flight pa ako. See you next vlog. Read for speed, kaso hindi na makakabomba ng maayos dito. Konti lang. Yun, no? Read for speed. Isa pa.